Hey yo, what's up again mga master? Welcome back again sa aking channel. By the way, this is Jess. At sa video na ito is i-share ko lang yung mga hindi ko nagustuhan sa ating Kes4 McLaren bike. At siguro ito na rin yung final review. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe to my channel. Ito pala si Jess Mar, nagsasabing everything's under control. So let's go! Bali mga master, yung sasabihin ko dito na hindi ko nagustuhan sa ating Kes4 McLaren gravel bike ay sariling opinion ko lang. At baka yung may mga Kes4 McLaren dyan ay may sarili ding opinion. Pero ito talaga mga hindi ko nagustuhan sa ating gravel bike. At unang-una ay yung acceleration niya. Oo mga master, may acceleration din yung gravel bike natin. Kumbaga napapansin ko siya dati, kung i-compare ko siya sa ating mountain bike, iba yung pwersa niya kung magpe-pedal na tayo sa patag at ahon. Ito ang napapansin ko. Kahit sobrang effort ko na, parang ang bagal ko pa rin. Kahit nga nagpalit na ako ng slick tire, yun pa rin na napapansin ko. Parang ang kunat niyang padyakan. Kaya yan, isa din yan sa mga di ko nagustuhan sa bike na ito. So pangalawang rason mga master is yung mga nakakasama ko. Mostly kasi dito sa Negros or Bacolod City, ang ginagamit nilang bike is yung road bike or pure mountain bike lang talaga. Wala ako masyadong nakikitang naka-gravel bike. May isa akong kakilala na naka-gravel bike. Shoutout kay Arnel Dats. Yan lang napapansin ko na gumagamit ng gravel bike dito. Nakikita ko nga minsan sa mga Facebook Marketplace ay binibenta na yung mga gravel bike nila. Kaya yun, isa din yun sa factor na kinukonsider natin kasi naranasan ko rin dati yung mga kasama natin is naka-road bike at ako naka-gravel bike. At naiiwan talaga ako. At parang hirap na hirap akong padyakan. Sila parang ang tutulin. Ako parang napakakunat talaga. Ewan ko kung bakit. Di ko maintindihan. Di ko maintindihan yung rason. In-adjust ko na lahat. Yung height ng upuan, tapos yung stem. At di ko talaga makuha kung bakit. Pero ewan ko sa iba, baka yung ibang gumagamit ng Kes4 McLaren bike, eh masaya naman sila sa mga bike nila. At eto mga master, yung pangatlong rason kung bakit ayaw ko sa Kes4 McLaren bike. Itong rason na to is akin na talaga. Walang kinalaman sa specs ng bike na to. Bali ang nangyari is ang pinili natin size is yung 52 cm na frame size. Tingin ko mas bagay sa akin yung 50 cm lang. Wala kasi yung sizing chart yung Kes4 McLaren gravel bike kaya nagdadalawang isip ako nun kung anong pipiliin ko. Yun nga, yung pagbili ko nun, may dalawang size yun, may 50 tsaka 52. At feeling ko malaki naman ako, kaya nag-go ako sa 52. At yun, chinek ko lang yung parang standard size ng gravel bike at nagpo-fold yung 5'8 height sa 52 cm na gravel bike size chart, parang ganun. Kaya yun, napaisip ko para ito na. Feeling ko nagkamali ako dun. Kaya sa puntong ito, ako na yung may mali, hindi na yung bike. At ito ang pang-apat na rason kung bakit ayaw ko na sa Kes4 McLaren bike. Kasi yung terrain dito, or yung trail dito sa Negros, Bacolod City is more on technical talaga siya. Bagay na bagay dito kung magma-mountain bike ka. Kahit saan, parang nabibitin ka kung sa mga patag ka lang pupunta, yung parang patag lang na mga rough road, yung sa may mga katubuhan, mga ganyan, parang gravel road naman talaga siya, bagay na bagay din, pero parang nabibitin ka. Hindi mo ma-explore yung trail dito sa Bacolod City kung gamit mo lang is yung gravel bike. Ewan ko, kaya ito, may kinalaman dito sa panghuli nating rason at yung huli talaga, ito talaga ang nakapag-decide na ako na ito, let go ko na talaga yung Kes4 McLaren bike. At ito na yung panglima at huli nating rason kung bakit ayaw na natin sa Kes4 McLaren gravel bike. At ang rason ay yung tire clearance niya. Bali yun nga, yung sa pang-apat natin na rason dahil sa trail dito sa Bacolod, parang gusto kong palitan siya ng at least mountain bike size na tire. Kung may 29/2 na lang, mga ganun, kahit 27.5 na tire, hindi siya kasya. At sinubukan ko rin lagyan ng 29er na gulong kasama yung buong wheelset talaga ng mountain bike, hindi siya magkakasya. Parang nasa 700C by 42 lang yung kayang ilagay talaga sa Kes4 McLaren gravel bike. Kaya yun, at di kasya yung pang mountain bike na gulong, nilet go ko na lang talaga siya. Plano ko pa naman sana is kung magkasya lang yung gulong, ay papalitan na natin yung group set niya, yung sprocket, at siguro papalitan din natin yung brake set niya. Maiiwan na lang is yung frame niya, pero dun pa lang sa gulong,
parang bagsak na sa atin at para sa akin hindi talaga worth it na i-upgrade ko yun, lalo na may mountain bike na ako at saka may road bike. Kaya nako-compare ko talaga yung ating gravel bike sa dalawang bike ko na yun. So yun na lahat mga master, ang mga rason kung bakit ayaw natin sa ating Kes4 McLaren gravel bike. At yung bike natin na yun is binigay ko na lang sa aking father-in-law. Kasi mahilig din yun sa bike at nagagamit din niya pang bike to work. At isa pa sa dahilan, yung bike na yun is project bike ko lang talaga. At ang target ko nga na bike nun, unang-una is yung Tusek Grafondo. Maganda din kasi ang dating ng Tusek Grafondo sa akin. Pero dito sa Bacolod, yung presyo ng Tusek Grafondo noong 2022 is around 18 to 20,000. Tapos nakita ko tong Kes4 McLaren gravel bike, 25,000 lang. Tapos naka Shimano Sora na siya. Doon talaga nagkatalo sa group set kaya napili ko yung Kes4 McLaren gravel bike kasi yung Kes4 is naka Shimano Sora na siya. Lahat is TI, FD, RD. Tapos yung Tusek Grafondo is naka L2 siya. At dahil dyan, di ako familiar sa L2 na brand kung maganda ba. Pinush ko na lang yung Kes4 McLaren na naka Sora. At in the future, kung mag-gravel bike pa ba ako, siguro oo, mag-gravel bike pa rin tayo kung may budget lang talaga. Gusto ko talagang masubukan yung mas malaki na tire clearance, yun talaga ang hinahanap ko. So di na ako nangangarap dun sa mga naka-suspension na gravel bike. At okay na ako sa rigid, tingin ko sa ngayon. May tinatarget nga ako yung monster setup na bike. Parang mountain bike siya ang frame, pero gravel bike yung components, yung drop bar, pag-gravel bike. Pero may suspension pa rin siya. Isa din yun sa mga nilulook up ko na setup. At yun na lahat mga master. Thank you sa patuloy na suporta. At kung nagustuhan ng video na to, please paki-like, comment, share, at subscribe na rin. Hanggang sa muli, kita-kita na naman sa another vlog. At ito pala si Jessman, nagsasabing, everything's under control. Peace out!